Blessed Sunday to everyone. Welcome sa third Sunday ng buwan ng September. Malapit nang matapos na naman. So last time, I preached on a minor prophet. Hindi natin malilimutan ang kwento ni Prophet Jonah. Today, I will speak about one of the major prophets. Kilala din natin siya dahil sa pambihirang karanasan. Kagaya ni Jonah, no? Itinapon din siya. Kaya lang, hindi sa dagat. No? He was thrown in the lion's den. So the fierce and hungry lions did not eat him. So siguro naman, alam niyo na ang tinutukoy ko. Walang iba kundi si Prophet Daniel. Ang gandang pangalan niya ng anak, no? Sa mga alaga pa. Daniel's story begins with the nation of Judah being taken into captivity by King Nebuchadnezzar of Babylon. Okay? Nakatalayan sa Bible at kahit sa world history. Actually, yung mga pre-exilic prophets, alam natin yung mga pre-exilic, no? Ibig sabihin, ito yung mga propeta nung hindi pa na-exile ang southern at northern kingdom. Kagaya nila Isaiah, Jeremiah, Micah, Nahum, Zephaniah, and Habakkuk. Binabalaan na nila ang Judah, no? Ang southern kingdom, na kung hindi sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan at babalik sa Panginoon, ito nga ang mangyayari sa kanila. Masasakop sila ng Babylon. So hindi sila nakinig, hindi sila nagsisi. Kaya nung 605 BC, God allowed Jehoiakim, who was the king of Judah during that time, and his citizens to be delivered into the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon. So yan ang historical background dito. Now, along with the plunder from the temple of God, talagang kinuha lahat, no? Ng treasure sa temple of God. Nebuchadnezzar ensured that certain people were also exiled. So sinama niya ibang mga Jews, no, or Israelites papunta sa Babylon. So pinili niya yung mga exceptional people, no, na pwedeng tumulong sa Babylon to grow in power and prominence. So kasama rito si young Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, no, na they were forced to leave their home and travel hundreds of miles to a strange non-Jewish land, of course, which is Babylon. So, si Daniel was likely around 16 to 18 years old when he was taken captive. No? So, teenager pa si Daniel. So, ano kaya sa palagay nyo? Anong klaseng prophet si Daniel? Pre-exilic, exilic, o post-exilic? So obviously si Daniel ay isang exilic prophet, no? So he ministered during the exile period of at Babylon. So yung time niya, although yung reign niya o yung ministry niya ay nag-extend until the reign of Persia, which conquered Babylon later on, no, during the time of Darius the First and Cyrus the Second. So, ang pagiging prophet ni Daniel is more of a foreteller than a forth-teller. Last time, binanggit ko yung pagkakaiba. Ang forth-teller, sila yung nagbibigay ng message from God. Especially sa nation of Israel at sa ibang bansa. Ang foreteller naman, siya yung nagsasabi ng mangyayari pa. No? So, Daniel was more of a foreteller since he is an eschatological prophet. When we say eschatology, yung the last days, yung mga kaganapan sa huling panahon, which centers on the return of the Lord Jesus Christ. So yun ang kanyang, yun ang laman ng aklat ni Daniel. No? Nandun yung mga sasakop na world empires, at yun siyempre pagdating ng pagbabalik, no? O pagdating at pagbabalik ng Messiah o ng Panginoong Jesucristo, no? Kaya famous yung sinasabing 70 weeks of Daniel. So napakahalaga niya sa prophecy, no? Kasi kung wala yan, maraming magiging missing pieces, no, pagdating sa
pinag-usapan ng eschatology. So the title of our message is Daniel, the Devoted Prophet. Daniel, the Devoted Prophet. Kabaliktaran, tandaan yung title natin kay Jonah. Jonah, the Disobedient Prophet. No? So kung medyo negative tayo nung first previous message, kaya naman medyo positive naman tayo. No? Although parehong mahalaga yung mga lessons na matutunan natin sa kanilang dalawa. Isa si Daniel sa pwede nating ituring na flawless character in the Bible. Talagang walang maipinta sa kanya. Actually, maging ang kanyang mga kalaban, walang maipinta sa kanya. No? Kaya nga, later on makikita natin na nung nag-isip sila ng paraan, paano maparusahan si Daniel, nag-isip sila ng something against his belief or faith o religion. Kasi walang makitang anumang kapintasan. No, walang kontrobersiya ang paglilingkod, no, ni Daniel sa mga hari. No? Actually, maraming hari yon na kanyang napaglingkuran. So when we say devoted, it means loyal, committed, or faithful. Yun ang ibig sabihin. No? So loyal, a loyal prophet of the Lord, or a faithful prophet of the Lord. So, I will be sharing 3 areas of Daniel's devotion. Yung mga larangan na makikita natin talaga, yung pagiging devoted, loyal, and faithful ni Daniel as a prophet of God. Now, for us followers of Jesus today, if we want to be devoted followers of Jesus Christ, so kailangan gayahin natin ang halimbawang ito ni Daniel. So let us be devoted also in these 3 areas. Okay? So ang unang larangan o area na makikita natin sa buhay ni Daniel ay yung kanyang uncompromising conviction. Uncompromising conviction. So when we say biblical conviction, it means yung our deep belief on God's Word. Na ibig sabihin, yung conviction mo ay talagang nakasalig sa salita ng Panginoon. Malalim. No? Hindi siya basta matitinag na conviction. Daniel held to what he believes based on the Word of God without compromise, even under an extreme pressure. Di na bago ang kanyang paninindigan at paniniwala sa salita ng Panginoon kahit na may malaking sabi nga, extreme pressure, no? Mahigpit na sitwasyon. So I'd like to read Daniel 1, chapter 1, verses 1 to 8. Ito yung isang unang kwento, no? So, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the vessels of the house of God. And he brought them to the land of Shinar, to the house of his God, and placed the vessels in the treasury of his God. Then the king commanded Ashpenaz, his chief eunuch, to bring some of the people of Israel, both of the royal family and of the nobility. So, pinili yung mataas ang lahi, no? Youths without blemish or good appearance and skillful in all wisdom, endowed with knowledge, understanding, learning, and competent to stand in the king's palace, and to teach them the literature and language of the Chaldeans or Babylonians. No, so yun ang plano niya, no? Kumuha ng mga matataas na lahi, no, ng mga Hudyo para sanayin later on, siyempre ma-convert, no, into Chaldeans at makatulong sa kanilang pamahalaan. Yun ang plano. So the king assigned them a daily portion of the food that the king ate and of the wine that he drank. So yun ang isa niyang plano, no? Pakakainin sila ng pagkain ng hari para siyempre lalong mas maging matindi sila, no? Sa verse 6, among these were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah of the tribe of Judah. Yung mga pangalan ng kanyang mga friends, no? And the chief of the eunuchs gave them names. So, isang paraan din, pinalitan ng kanilang pangalan, no? Para talagang
ma-identified na sila na hindi na mga Hudyo, kundi mga Babylonians na. No? Si Daniel, pinangalan ng si Belteshazzar, si Hananiah, Shadrach, si Mishael, Meshach, and Azariah, he called Abednego. So, yan yung mga naging pangalan nila. Yun ang identity nila ngayon. No? Verse 8, but Daniel resolved that he would not defile himself with the king's food or with the wine that he drank. Therefore, he asked the chief of the eunuchs to allow him not to defile himself. Okay, sa inyong unang kwento na tinignan natin. So, kagaya nung nasabi ko, no? So, nakita natin ang plano ng hari, no? Na i-convert itong mga matataas na uri o lahi ng mga Hudyo na maging mga Babylonians para makatulong sa kanilang bansa, no? So, pinili yung mga guwapo at matatalino, no? Yung magandang lahi. So, unang ginawa niya, pinalitan ng kanilang mga pangalan para siyempre, yung identity nila, no? So, si Daniel ay Belteshazzar na, no? At maging yung ibang kanyang tatlong kaibigan, naging si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Pangalawa, para unti-unti, tuluyan, ma-adapt na nila yung culture, no? O yung ways ng Chaldeans ay pinalitan yung kanilang menu, yung diet, no? Alam naman natin, ang mga Hudyo ay merong special diet na ibinigay ang Panginoon sa kanila. No? Isa yung paraan para maging kakaiba sila sa mga bansang nasa paligid nila. No? Yung diet. So ang hari nag-assign ng daily portion of the food, yung kinakain niya at yung kanyang iniinom na which is wine. So binago yung diet, no? Binago yung identity, binago yung diet. And they will be educated for 3 years. So parang i-brainwash na kanilang pag-iisip. At after 3 years, they will stand before the king. So, papaguhin ang kanilang pag-iisip. Yung tinatawag nating mindset or worldview para totally mabago na sila. No? At yan ang approach ng mundo. No? At kaya nga, tayong mga mananampalataya, lalo ng ating mga kabataan, kagaya nila Daniel, ay kailangang mag-ingat sa mga bagay nito. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang ginagawa ng kaaway natin, ng mundo. No? Kung maaaring palitan ng ating identity, makisabay tayo sa ways nila, hindi lang naman pagkain, at ma-educate tayo, no? sa worldly or non-biblical perspective. At yan ang ginagawa ng mga paaralan na hindi naman talaga Kristiyano, no? hindi Bible-based, hindi Christ-centered. Kaya mag-iingat tayo, no? Lalo na yung mga nag-aaral sa secular school na mag-ingat tayo sa pwedeng maging impluensya sa atin, no? Now, according to verse 8, sabi niya rito, Daniel decided. Sa kabila nitong mga ganitong pangyayari, sabi niya, nagdesisyon si Daniel. Napakahalaga nung word na yun, no? Decided not to defile himself with royal blood and wine, opting instead for vegetables and water. Imagine nyo, no? Kung siguro ikaw si Daniel at yung mga kaibigan niya, pagkakataon niyo na to. No? Na dati, tubig at kulay lang. No? Ito, pagkakataon na natin. Pagkain ito ng hari. No? Isa rin, opportunity. No? Tayo na may wala sa ating bayan. Eh, bakit hindi, sige, kumain tayo, no? Ang problema kasi, yung pagkain na inihahin sa hari ay isinasakripisyo sa mga idols bago sila ipakain sa kanila. So alam ni Daniel na ang pagkain ng mga pagkain na ito at pag-inom ng wine ay a violation of God's command. So alam niya, magkakasala sila pag ginawa niya ito. No? So unlike Jonah, Daniel did not compromise his compliance with what is convenient. Hindi sinakripisyo ni Daniel yung pagsunod niya sa salita ng Panginoon doon sa mas mabuti at mas, sabi nating, masarap para sa kanila. No? Diba? Madali para sa kanila. Umayo na lang sa gusto ng hari. Anyway, pwede nilang sabihin na ay, wala kaming magagawa eh. Diba? Ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. At minsan, nagiging alibay ng mga mananampalataya, no? Eh, wala akong magagawa eh. Nagipit ako eh. So, kung ako naman kukontra sa kanila, killjoy naman ako. No? At saka baka hindi na nila ako kaibiganin.
Di na nila ako isama or whatever, no? Tsaka masarap ang pagkain. Ba? Sino ba naman ang tatanggi ron, no? Pwede natin gawin lahat yan. No? Na excuses, alibis, dahilan para i-compromise ang ating pananampalataya o ating conviction. Pwede rin nilang sabihin, captives kami, wala kami magagawa. Kailangan sumunod kami, no? Kung hindi, mapaparusahan kami, baka kami mamatay, di ba? Pero, anong sabi ng talata? Pero si Daniel ay nagdesisyon. Siyempre, kasama na yung tatlong kaibigan doon. Hindi. Hindi namin susuwayin ang salita ng Panginoon. Ang conviction nila ay based on the Word of God, and they will stand firm. They will not compromise their conviction. No? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang unang katangian, o ang unang area na makikita natin ang devotion ni Daniel sa kanyang pananampalataya, yung kanyang uncompromising conviction. Beloved, gusto ba nating maging devoted follower of Jesus? Ang unang susi, have an uncompromising conviction. Manindigan tayo sa salita ng Diyos at yun ang dapat pinagmumula ng ating conviction. Conviction. Dahil yung conviction will lead us into an action. Kaya kung magko-compromise tayo, malamang makakawa tayo ng mali. Hindi tayo makasusunod sa Panginoon. No? Ang challenge sa atin rito, huwag natin kompromiso ang salita ng Diyos. Manindigan tayo kung ano ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Panginoon. Dapat ang conviction natin ay batay sa Biblia. Yan ang ating paninindigan, no? That the basis of our faith and our practice or living is the Bible. Kapatid, do you have that kind of conviction? At kung meron kang ganyang conviction, hindi mo ba ikino-compromise ito? Maraming Kristiyano hindi matatag sa kanilang conviction, kaya madaling bumigay o umayon sa ways of the world. Sana po, kagaya ni Daniel, we will have an uncompromising conviction. At let's be encouraged with the results. Ano ba nangyari? No? Hindi sila nag-compromise. Ano ba nangyari? No? Dahil napapayag nila yung lead, yung pinaka-in charge sa kanila, napapayag nila, no? Basahin natin verse 15. At the end of 10 days, kasi 10 days lang naman hiling ni Daniel, no? Bigyan mo kami, kahit 10 araw lang subukan natin, no? It was seen that they were better in appearance and fatter in flesh than all the youths who ate the king's food. Di ba? Mas maganda ang kanilang itsura, siguro mumula-mula, no? At mas malusog, no? Kung isipin natin, no? Gulay at tubig lang. Samantalang yung pagkain ng hari, tsaka na masasarap yun, no? Steak, kung ano-ano pang masasarap, no? Pero dito, maganda paalala sa atin to, no? Hindi pala doon nakukuha yung kalusugan ng katawan, no? Yung pagsunod sa Panginoon, pinagpapala tayo when we obey God. So the steward took away their food and the wine. They were to drink and gave them vegetables. So, walang magawa yung no? Yung tagapamahala. Kaya anong ginawa? Sige, kung ano yung kinakain nyo, iniinom nyo, yan na lang. As for these 4 youths, God gave them learning skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all visions and dreams. Yan ang isang gift ni Daniel. At actually, kung babasahin natin ang buong kwento ni Daniel, diyan siya kinasakapan ng Panginoon, no? Yung gift na binigay sa kanya to interpret visions and dreams. At the end of the time, when the king had commanded that they should be brought in, the chief of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. So after 3 years, and the king spoke with them, and among all of them, none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they stood before the king, and in every matter of wisdom and understanding about which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters that were in all his kingdom. Sinong nagbigay ng ganong karunungan? Ang Panginoon. Beloved in the Lord,
kung hindi natin i-compromise ang ating faith. Minsan, iniisip natin, pag kinompromise natin ating faith, baka something will be lost. May mawawala sa atin, yun ang iniisip natin. Pero dito makikita natin, no? Ang mahalaga, ang Diyos ang ma-please natin. Pag siyang na-please natin, kapalit ay blessing. Imagine, 10 times better. So yung pa lang, may dating ng mensahe yun sa hari. Diba? At sa mga nakasaksi at nalaman ang kanilang kwento. So Daniel and his friends did not compromise their conviction. So God blessed them 10 times more. So mga kapatid, gusto mo bang mapagpala ng Diyos 10 times more? So kung ngayon feel mo, blessed ka na, 10 times more pa. If you will not compromise your conviction. Amen? Pangalawa, na makikita natin dito, hindi lamang uncompromising conviction, kundi unwavering commitment. Unwavering, ibig sabihin, hindi nagbabago na commitment. Basahin ko itong Daniel 6:10-13. When Daniel knew that the document had been signed, he went into his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously. Then these men came by agreement and found Daniel making petition and plea before his God. Then they came near and said before the king concerning the injunction, O king, did you not sign an injunction, a decree, that anyone who makes petition to any god or man within the 30 days, 30 days lang naman, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. So meron palang ginawang decree o batas o utos ang hari na hindi pwedeng mabali, na ang sino mang mananalangin o sasamba sa kahit sino maliban sa hari within the next 30 days, anong parusa? Itatapon sa den of lions. Death penalty po. The king answered and said, the thing stand fast, according to the law of the Medes and Persians, which cannot be revoked. Then they answered and said before the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or the injunction you have signed, but makes his petition 3 times a day. So nagsumbong. Hindi naman sila mga whistleblowers, no? Pero nagsumbong. Dahil yun talagang gusto nila mangyari. Wala silang matagpo ang anumang bagay kay Daniel na madidisqualified siya. So sabi nila, if we'll do something against his religion and faith, mahuli natin to. Kasi alam nila si Daniel ay hindi. Ang kanyang commitment sa Panginoon ay unwavering. No? Kaya nga nung marinig ni Daniel, no? So when Daniel heard about the decree, kayo kung merong ganong panukala, no? Sa loob ng 30 araw, ang sinumang lalabag sa kagustuhan ng hari, no? Na laban sa kagustuhan ng Diyos, sa context natin, no? Ay tatapon sa den of lions, no? Imagine, no? Anong klaseng death penalty, no? So, masakit yun, no? Masakit yun, no? Pwede pa siguro yung gilitan o barilin na lang, mas madali, no? Pero mapapansin natin kay Daniel, nung marinig niya ang decree, siya ba'y natakot, nag-atubili? Saka na. 30 days lang naman, rest muna. Maintindihan naman ako ni Lord. No? 30 days lang naman. After 30 days, sige, di balik uli. Di ba, maraming Kristiyano, ganyan ang katuwiran. Maintindihan naman ako ni Lord. May sitwasyon. Pwede akong mamatay. So, okay naman siguro na huwag mo na sumunod sa Panginoon. Pero nung ginawa niya, nung marinig niya, bumalik siya sa kanyang kwarto at ibinukas ang bintana. Kasi nakabukas yun toward Jerusalem. No? Kasi kahit sila ay malayo, yun talaga pinagpipray nila, makakabalik sila. Alam nila makakabalik sila. At binuksan pa ang bintana, alam niya may mga usyusero, alam niya may mga nakatingin. Pinabantayan siya, no? So siguro pwedeng ginawa yun, hindi niya nalang binuksan para wala silang ebidensya, no? Pero hindi.
Binuksan niya. Kung ano yung ginagawa niya dati, gagawin niya pa rin. Even with that kind of situation. So, he knelt and prayed thrice daily. Diba? Siya ay committed sa kanyang pananalangin. Daniel had an unwavering commitment to his prayer habit, which was very essential in his relationship with God. Isang bagay na napakalaga sa kanyang manalangin na hindi niya pwedeng hindi gawin sa kabila ng threat sa kanyang buhay. No? So despite the threat to his life, he continued to do what he was supposed to do. He was not only committed, he was consistent. Minsan yan ang problema natin mga Kristiyano. Hindi tayo consistent. Ningas-kugon tayo. Personal devotion, unang linggo, okay, may sulat. Second week, medyo bungi-bungi na. Pagtagal-tagal, wala na. Active tayo sa gawain, pagtagal-tagal, wala na. Hindi tayo consistent eh. Bakit hindi tayo committed? O committed man tayo, pero unwavering, nagbabago-bago eh. Dumidepende sa sitwasyon. Dapat hindi. So mga kapatid, do you want to be a devoted followers of Christ? Wala naman siguro tunay na alagad ng Panginoon na ayaw, di ba? Kailangan nating magkaroon ng unwavering commitment sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos, no? Most especially sa ating mga spiritual disciplines like personal devotion and prayer. Kumusta po ba ang ating devotion? So tayo ba'y nagdi-devotion pa gamit yung binigay natin nung una? Yung ating devotional diary, no? Yung pong ginagamit ko, and I'm blessed. No? Doon. O kung hindi man yun ang gusto yung gamitin, may ginagamit kayo, okay lang naman yun. Kumusta ating prayer life? Consistent pa rin ba tayo? Well, nagturo tayo ng mga sistema sa panalangin para hindi naman paulit-ulit, no? Mahalaga sa buhay Kristiyano ang consistency because it shows our commitment. Kaya, beloved in the Lord, yan po ang pangalawang challenge. Yan ang pangalawang area sa buhay ni Daniel, nakita natin, no? Unwavering commitment. Hindi kayang patigilin ang kamatayan. Pangatlo, na related doon sa dalawa na una, na marahil talaga dito nang galing, no? Kung bakit meron siyang uncompromising conviction and unwavering commitment. Pangatlo po, undaunting courage. Undaunting courage. Ang ibig sabihin po ng undaunting ay walang takot. Fearless. Ang kanyang tapang ay walang takot. Ano, parang ironical. No? Siyempre, matapang dapat walang takot. Pero, diba, may matapang pero takot eh. Parang posibleng bumigay ang tapang. No? Pero siya hindi. Tapang na walang nervyos. No? Alam niya ang parusa kung lalabagan niya ang utos ng hari. Alam niya, sigurado. Kamatayan sa lion's den. Alam niya yon, no? 30 days lang naman. Pwedeng mamahinga muna. Hindi naman siguro magagalit si Lord. Pero, because of his conviction and commitment, na galing sa kanyang tapang sa Panginoon, hindi sa kanya galing yun eh. So, ginawa pa rin niya ang dapat gawin. Mga kapatid, no? Naalala ko yung celebrated, no? Na in-assassinate sa Amerika. Hindi ako nagkakamali, si Charlie Kirk. No? Na napaka-active apologist po siya, no? Kumbaga, pinagtatanggol niya ang Christian faith. Naharap niya ang mga agnostic, skeptics, mga atheists, no? At nakikipagpalitan siya ng paliwanag. No? At siya ay pro-life. At siyempre against siya sa LGBT community. Basta mali at kasalanan, no? Napaka-vocal niya. At marahil yun ang naging dahilan. May nagalit sa kanya at siya binaril, no? Pero nanindigan siya.
kahit doon sa danger ng kanyang buhay. Mamatid tayo ba? Kaya nating manindigan? May tapang ba tayong tumindig sa ating conviction and commitment? O madali tayong bumibigay? Ganito rin ang naranasan ng tatlong kaibigan. Meron din silang kwento. So, nagbigay din naman ng utos uli. Ito na may sulsul na naman ng mga kontrabida. Nagalit sa kanila talaga dahil yung favor ni God nasa kanila. So, ang sabi naman, gumawa daw ang hari ng malaking dibulto at kapag may tumunog, trumpeta or whatever, ayuyuko lahat ng tao. Pero yung tatlong kaibigan ni Daniel, hindi yumuko. At ang parusa kapag hindi yumuko, ay itatapo naman sa nagbabagang apoy o furnace, na pugon. Na hindi ordinaryong init, no? Na yung mga nagtapon nga doon sa mga kaibigan, namatay sa sobrang init, no? Ganun katindi ang init. Alam to ng kanyang tatlong kaibigan na yun ang mangyayari, no? Pero hindi sila yumuko. Dahil ang paniniwala nila, ang pwede lamang yukuan nila ay ang Diyos, ang tunay na Diyos. Alam nila yung rebulto Diyos-Diyosan, di ba? At nang hinayang yung hari, binigyan sila ng isa pang pagkakataon kasi siyempre, dahil sa kanila, umuunlad ang kaharian. So ayaw din ang hari na mamatay sila, no? Pero wala siyang magawa. Utos yun eh. Sabi sa Daniel chapter 3, 17 to 18, no? If this be so our God, yung sabi ng hari, sige na, bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. No? Pag pinatulog, yumuko kayo. Baka nalimutan nyo lang. No? Baka nagbago isip nyo. Pero itong sagot nila, if this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us out of your hand, O King. But if not, kung hindi, sabi niya, kaya kaming iligtas ng aming Diyos. No? Pero kung hindi, sabi niya rito, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Diba? Sobrang tapang, no? Hindi kami yuyuko sa Diyos-Diyosan. Actually, ang mga apostles ay namatay, naninindigan sa kanilang pananampalataya. Even the early Christians. Pinababawi. Pinatatakwil si Jesus sa kanila, pero hindi nila ginawa. Ang iba nilagay sa stake, sinunog. Yung iba binalatan ng buhay. Yung iba pinugutan ng ulo. Yung iba pinako ng pabaligtad. Ano man ang gawin nila, hindi sila bumigay. No? Nanatili silang tapat. Beloved, grabe ang tapang ng tatlong kaibigan ni Daniel. Malagay niyo bakit? Matatapang ba silang tao talaga? Naniniwala ako na sila ay matapang, si Daniel ay matapang, tatlong kaibigan ay matapang. Sabi nga, daunting courage dahil sa kanilang buong pagtitiwala sa kanilang Diyos. Buong pagtitiwala sa kanilang Diyos. Kayang iligtas sila ng Diyos, kung hindi naman, susunod pa rin sila sa Diyos. Beloved, ganun ba ang ating paninindigan? O maninindigan lang tayo pag tiyak tayo, iligtas tayo ng Diyos. Paano kung hindi? Hindi yun ang plano niya. Will we still remain faithful and loyal to God? Beloved, if you want to have an uncompromising conviction, unwavering commitment, and undaunting courage, we need to have an unmovable confidence in God, His Word, and promises. So let's be encouraged again with the result. Tingnan natin ang naging resulta nung paghahagis sa pugon sa tatlong magkakaibigan. Babasahin ko po sa Daniel 6, 19-29. Then at break of day, the king arose and went in haste to the den of lions. Gusto niya rin malaman, no, kung niligtas pa. And as he came near to the den where Daniel was, sorry, ito po yung kay Daniel, sorry,
Ito yung kwento ni Daniel. Sabi ko kanina yung kanyang mga kaibigan, no? Kasama na rin po, no, yung mga kaibigan na naligtas din. Okay? So si Daniel po ito pala. So the king declared to Daniel, "O Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions?" Then Daniel said to the king, "O king, live forever. My God has sent angel and shut the lions' mouths, and they have not harmed me because I was found blameless before him. And also before you, O king, I have done no harm." Then the king was exceedingly glad, natuwa, no? And commanded that Daniel be taken up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no kind of harm was found on him because he trusted in his God. Tingnan niyo, he trusted in his God. And the king commanded, and those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions, they, their children, and their wives. And before they reached the bottom of the den, the lions overpowered them and broke all their bones in pieces. Sabi nga nila, no, ano lang naman ito, sa segue, sabi nila, matalino daw kasi yung leon. Kasi kung kinain nila si Daniel, isa lang. Dahil hindi nila kinain si Daniel, pati sila naganting pala. Imagine, ang dami nilang kinain. Ang tindi ng mga leon, no? Hindi pa sumasayad, durug-durug ng buto. Pero bakit hindi ginalaw si Daniel? Ano sabi ng talata? Dahil sa kanyang buong pagtitiwala sa Diyos. Amen? So then King Darius wrote to all the peoples. Ito pa yung maganda naging effect. Nations and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied to you. Make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble in fear before the God of Daniel. Anong naging dulo? Nanampalataya sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos ni Daniel. Diba? Yan ang maganda yung ending, no? Yung glory, honor, power, ibinigay lahat sa Diyos. Hindi lang iniligtas si Daniel, pero yung kalwalatian na pabigay sa Panginoon. Diba? Yun ang maganda. Pag nanindigan tayo sa ating pananampalataya, sa salita ng Diyos, hindi lang tayo, pero higit sa lahat ng Diyos ang maluluwalhati. Verse 28, so this Daniel prospered through the reign of Darius in the reign of Cyrus the Persian. So Persia nag-start sa Babylon, ngayon Persia na po ang sumasakop sa kanila at pinagpala pa rin siya. Imagine yung blessing niya sa bawat panahon na siya ay nag-serve sa iba-ibang mga hari, iba-ibang mga bansa. Isa lang po ang description. God prospered him. Beloved in the Lord, gusto natin lahat ng pagpapala, hindi ba? Minsan, nagtatampo tayo sa Panginoon, nagagalit pa sa Panginoon dahil nga parang hindi tayo pinagpapala. Baka may dahilan. Kaya hindi tayo pinagpapala. Kulang ating pagtitiwala. Kaya kinukompromiso natin ang ating conviction. Ang commitment natin, bago-bago. At wala tayong lakas para manindigan sa katotohanan para sa Diyos. Beloved, as I close, I pray that every time we hear of Daniel, kagaya ni Jonah, we don't only remember the lion's den, but we will remember the three areas critical to become devoted followers of Jesus. Beloved in the Lord, kailangan natin ng uncompromising conviction, unwavering commitment, undaunting courage, and to top it all. Pagmasabi ko kanina, tatlo, pero hindi pwedeng alisin to. Number 4, we need to have unmovable confidence in God. Kahit na anong sitwasyon. Ay manalangin. Ama, napakabigat po ng hamon. Habang tinitingnan namin ang aming sarili in comparison po kay Daniel sa kanyang mga kaibigan, napakalayo po namin, Lord. Pero gusto namin maging devoted followers ng aming Panginoong Kristo. So tulungan mo kami, Lord. Kunti-unti, develop mo sa amin ang uncompromising conviction, an unwavering commitment, an undaunting courage, because we have unmovable
trust and faith in you. So Lord, bless your word in our hearts. Nawa may pamuhin namin ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.